Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan ipinakita ni Kang Qian na wala man lang naging epekto o pinsala ang atake mula sa kamay ni Tang Sukgon. Habang gulat na gulat si Tang Sukgon ay napapaisip na lang siya kung bakit di man lang umepekto sa ating bida ang kanyang atake na may lason, at ang nakakagulat pa nito ang ataking iyon ay ang Poisonous River. At napapatanong na lang siya na kung ang Greenhorn na ito ay na-mastered na rin ang immunity sa lahat ng mga lason. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na nagsususpitsa na ako sa kakayahan mo, sa tingin ko ikaw ay isang incredible master. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung mananalo ba ako laban sa iyo. At sumagot naman si Kang Qian habang nakangiti ay sinabi niya na salamat sa compliment. Ngunit agad naman niyang pinatahimik si Kang Qian, at nagagalit niyang sinabi kay Kang Qian, na hindi ko pinupuri ang mga taong kagaya mo. At si Kang Qian naman na nagtataka ay napasabi na lang siya na kung anong klaseng pag-uugali meron ang taong ito. At sinabi rin ni Tang Sukgon sa ating bida na sa tingin ko ay ikaw ang perpektong kalaban upang masubukan ko sa iyo ang ipinagmamalaki kong Celestial Poison. At nabigla naman si Kang Qian sa kanyang narinig mula kay Tang Sukgon, ngunit sa kanyang isip ay napasabi na lang siya na finally, ang Celestial Poison na ito ay gagamitin na rin ng taong ito. At makikita natin na parang sinugitan niya ang kanyang sarili. Habang si Kang Qian naman ay nagtataka na lang na kung ano kaya ang ginagawa ni Tang Sukgon, at ganun din si Taeyang. Habang sa isip naman ng ating bida ay napasabi na lang siya na sa tingin ko, ay hindi ko ito napansin, ang pagtatago mo ng Celestial Poison sa iyong katawan. At makikita naman natin ang mga maiitim na mga usok na lumalabas sa kamay ni Tang Sukgon. Habang iniipon niya ito sa itaas na makikita natin na halos masakop na ang paligid nila kung saan sila nakatayo ngayon, habang si Tang Sukgon naman na pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa at sumigaw siya na sa buong buhay ko ng pananaliksik, ang kapangyarihan ng pagmamahal ang siyang nagkumpleto nito. At nang marinig ito ng ating bida, ay hindi maipaliwanag ang kanyang mukha habang sinasabi niya kay Tang Sukgon na maawa ka naman sa sarili mo. Na mas lalong nagpadagdag ng galit kay Tang Sukgon at galit na galit siyang sumigaw na tikman mo ang sakit na ngayon mo lang mararanasan sa iyong buong buhay, ang pinakamalakas na lason sa ilalim ng kalangitan, ito ay ang Celestial Poison. Sabay bitaw ng kanyang naipon na maitim na aura, at inatake patungo sa ating bida. Habang si Kang Qian naman na hinihintay lang ang atake ni Tang Sukgon ang kanyang ipinagmamalaking Celestial Poison, ay di man lang umiwas si Kang Qian at buong-buo niya itong sinalo. At nang tumama ito ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog, at tanaw ito ng kasamahan ng ating bida na nasa sagradong altar ng Folksman Tribe o Manzo Tribe. Bago pa man naganap ang malakas na pagsabog ay lumipat naman ang eksena sa sagradong altar, at maririnig nating ang sigawan sa itaas, na makikita natin ang grupo nila Yi Jicheong na patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa Manzo Tribe. Habang napapalibutan sila ay nasa likuran naman ang Sacred Relic ng Manzo People, at sinabihan na nga ni Jiang Sam ang kanyang mga kasamahan na kailangan may mabuhay sa atin kahit na dalawa lamang, at napatanong naman si Namgang Chol, kung ano ang pinagsasabi ni Jiang Sam, habang si Chao Yongan naman ay sinabihan ng dalawa na kahit pa masikir nila ang relic, ay walang paraan naman upang makatakas sa mga Manzo People. Habang si Namgang Chol, ay sinabing kahit na ang disciple ng Sword King ay siguradong patay na rin ngayon, o di kaya tumakas na ang taong iyon. Ngunit si Jicheong ay hindi naman sumangayon sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kasamahan. Nang bigla na lang may narinig na malakas na sigawan sa ibaba ng altar habang si Jiang Sam na tinitingnan ng mga ito ay nagulat na lang siya sa kanyang nakikita. Habang ang ibang kasama naman nila ay napalingon na lang sa direksyon kung saan nanggagaling ang malakas na ingay. At sinabihan na nga ni Jicheong si Jiang Sam na magmadaling kunin ang Sacred Relic. At nang marinig ito ni Jiang Sam ay natigilan siya saglit ngunit, agad naman niyang sinunod ang sinabi ni Jicheong. At nang makuha ito ni Jiang Sam ay agad niyang iniangat sa eri ang Sacred Relic at ipinakita sa mga Manzo People habang sinasabi niya na ang Sacred Relic ay na-secured na namin. At nang makita ito ng Manzo People ay bakas ang gulat sa kani-kanilang mga mukha at isa-isang binitawan ang kanilang mga sandata. At makikita natin na nagsiyokoan ang mga ito, na parang nagpapahiwatig ng kanilang pagkatalo at malaking respeto sa Sacred Relic na ito. Habang si Namgang Chol naman na nagtataka, at tinatanong niya ang kanyang mga kasama,
kung bakit nag-surrender ang mga Manzo people, dahil lamang sa pagkuha nila ng sacred relic. At sumagot naman si Jiang Sam na ang ibig lang nitong sabihin ay ang sacred relic ay ang pinakamahalaga sa kanila. At sumagot naman si Chao Yongan na hindi, at dugtong pa niya na sa tingin ko ay mayroon pang ibang malalim na rason bukod dito. At iyon na nga nakita na nila ang malakas na pagsabog ng maitim at kulay lilang liwanag sa hindi kalayuan. Habang si Chao Yongan naman ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na sa tingin ko ay parang naayos na ang mga bagay-bagay. Habang sa lokasyon naman kung saan naglalaban si Kang Qian at si Tang Sukgan ay may makikita tayong mga piraso ng kulay asul mula sa celestial poison ni Tang Sukgan at habang bumabagsak ito ay nagiging likido ito agad na kumalat sa mga patay na dahon. Habang si Tang Sukgan naman nakakababa lang mula sa area ay naglalabas pa rin ito ng maitim na aura, at napasabi na lang siya na sa wakas ay natapos na rin. At makikita natin ang naging epekto sa pinakawalang atake ni Tang Sukgan na halos wala na tayong makikitang buhay na mga puno, at sa gitna nilang dalawa ay may kulay asul at bilog na liwanag ang nabubuo dito. Habang ang ating bida na nakatayo lamang ay wala man lang naging pinsala, at makikita natin na lumapit siya sa harapan ni Tang Sukgan, habang hindi ito makatayo ay sinabihan siya ni Kang Qian na ito ay napaka-pambihirang kapangyarihan. Ang bagay na ito, ang tinatawag mong celestial poison. Habang ang kamay naman ni Kang Qian na dinampyan ng celestial poison ay agad na pinsala at dugtong pa ni Kang Qian na ang titulo mo bilang Poison Master ay hindi isang bagay na walang laman. At sumagot naman si Tang Sukgan na ito ay nakakamangha, ang aking huling galaw, ay ibinuhos ko na ang lahat ng lakas na meron ako. Ay nasangga lamang ng ganun kadali, at habang tumitingin siya sa kalangitan ay napasabi na lang siya na ngayon, ang era ng Top 10 Masters ay matatapos na. Makalipas ang ilang araw sa lugar ng Sichuan Tang Clan, ay makikita natin si Tang Sukgan na nakakulong sa kulungan ng Tang Clan, habang si Taeyang at Kang Qian naman ay tinitingnan si Tang Sukgan, ay tinanong ng ating bida ang Poison Master na ang ganitong klaseng mga bars ay hindi mo ito kayang masira kahit kailan mo ito gusto. Habang si Tang Sukgan naman ay tahimik lamang, at sinabi pa ni Kang Qian na kung marahil ito ang kabayaran sa iyong kasalanan para sa pag-tridor mo sa iyong sariling angkan. At sumagot naman si Tang Sukgan na hindi siya ang nag-tridor sa kanilang angkan, kundi siya ang trinidor ng sarili niyang kadugo. Gayunpaman, ang Sichuan Tang Clan ang siyang dapat na magbayad sa pagkamatay ng aking minamahal. At nagtanong naman si Kang Qian na kung bakit hindi siya gumawa ng paraan upang gawin iyon. At sumagot naman siya na dahil ako ay natalo laban sa iyo. At dugtong pa niya na ngayon ako ay naghihintay na lang ng kanilang paghuhusga. At napaisip naman si Kang Qian na kung ang paghuhusga ang ibig mong sabihin. At tinatanong na nga ni Kang Qian si Tang Sukgan na kung papayag ba ito na maging kanyang subordinate. At sumagot naman si Tang Sukgan na mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makaranas ng ganitong kahihiyan. Ngunit agad naman sinabi ni Kang Qian na paano naman kung maging kakampi na lang kita. Dahil sa sinabi ni Kang Qian ay napatigil saglit si Tang Sukgan, at seryosong nakatingin sa ating bida, habang napapaisip siya kung tama ba ang kanyang narinig na magiging kakampi siya ng batang ito. At napayuko na lang siya habang pinag-iisipan ang alok ni Kang Qian, habang di pa rin siya sumasagot ay sinabi naman ng ating bida na, bibigyan pa kita ng oras para makapag-isip. Ngunit bago iyon, sabay upo ni Kang Qian. At sinabi niya kay Tang Sukgan na bago iyon ay nabasa ko ang Elder's Journal. Na ikinabigla naman ni Tang Sukgan, na makikita natin ang dalawa na parang namumula at napaubo habang nahihiya, habang si Taeyang naman ay nagtataka na lang kung anong meron sa Elder's Journal. At nahihiyang magpaliwanag si Tang Sukgan na ito ay isang sulat lamang sa libro, tulad ng iminumungkahi ng babaeng iyon, upang magamit ko sa pananaliksik ng Poisonous Spring at ito ay naging epektibo naman at nakumplito ko ang celestial poison. Ngunit ang katotohanan iyon ay naihayag sa Tang family. At ang mga taong iyon, ay matagal na palang nagmamatsyag sa aking bawat mga galaw simula nang ako ay pumasok sa kagubatan. At sa mga oras na nakumplito ko ang celestial poison, ang Tang family ay dali-daling ipinadala ang Iron Squad. At sa loob ng bahay ay mag-isa lamang ang aking asawa sa mga oras na iyon.
At dugtong pa niya na ang aking asawa ay tinangkang protektahan ang cholesterol poison upang ito ay hindi makuha ng Tang family. Ngunit, at di na nga niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Habang si Kang Chian ay tinanong niya si Tang Sukgon na kung ang ibig ba nitong sabihin ay nalasan ang babaeng iyon. At sumagot naman si Tang Sukgon na oo, dahil ang cholesterol poison ay ang pinaka-powerful sa lahat ng mga lason, at ito ay ang pinakamahirap i-handle sa lahat. At kung mayroon mang magtangkang pakialaman iyon, ay tiyak na hindi may iwasang mag-suffer ng malala. Habang si Taeyang naman na nakikinig, ay napasabi na lang kay Tang Sukgon sa kanyang isip na, hindi mo ba naisip na baka tinangka ng babaeng iyon na nakawin ito sa iyo? At ganun din ang ating bida habang sa isip din nito ay sinabihan niya si Tang Sukgon na isa kang tanga, dahil iniisip mo parent na ikaw ay matalino, at naniniwala ka pa talaga sa sinasabi ng babaeng iyon. At dugtong pa ni Tang Sukgon na pagkatapos niya mahawakan ang bangkay ni Wu Yanxi, ay agad siyang pumunta sa clan head. At makikita natin ang alaala ni Tang Sukgon habang nasa kanyang bisig ang bangkay ni Wu Yanxi at nasa harapan sila ng clan head. Ngunit makikita natin sa mukha ng clan head na di man lang ito nalulungkot, habang dahan-dahan na ibinaba ni Tang Sukgon ang bangkay ay agad siyang lumuhod at nagbigay galang sa clan head, habang bakas naman sa kanyang mukha ang lungkot na kanyang nararamdaman kasabay ng pagbagsak ng kanyang luha sa kanyang mga mata. At habang nagluluksa siya sa pagkamatay ni Wu Yanxi ay hinihiling niya sa clan head na payagan siyang maghiganti para sa pagkawalan ng kanyang minamahal. Na makikita natin sa mukha ng clan head na nabigla sa mga sinabi ni Tang Sukgon. Habang patuloy parent sa pagkukwento ay sinabi niya na dahil sa kagustuhan kong maghiganti ay nakapagdesisyon akong gamitin ang Manju tribe. At dugtong pa niya na kung ang Tang family ay mawawasak namin ng Manju na labis nilang inaapi. At nakangiti niyang sinabi na ito ay wala nang mas malupit pa na paghihiganti sa kanila. Habang si Kang Chian na nakikinig kay Tang Sukgon ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang taong ito ay naaygamay. Ops Bisaya lang nakakaintindi nun at dugtong pa ni Kang Chian na ang personalidad ng taong ito ay kakaiba. Habang tumatawa ng mahina si Tang Sukgon, ay sinabi niya sa ating bida na, ang clan head ng Manzo tribe ay ipinakilala ako sa Manjo bilang isang bayani na pumatay sa Tang Suk army. At dugtong pa niya na ipinasa sa akin ang posisyon bilang clan head ng Manzo people. At bilang isang pinuno ng angkan ay tinuruan ko ang Manjo ng poison-making technique at ng martial arts. At pinlano kong gamitin ang dahilan ng misyon ng mga espesyal na puwersa para maglunsad ng atake sa Tang family. Ngunit ang di ko inaasahan na mayroon palang isang halimaw na katulad mo ang nasa kanilang panig. At nagtanong naman si Tang Sukgon na kung ano ang mangyayari sa akin kapag tinanggap ko ang alok bilang kakampi mo. At sinabi naman ni Kang Chian na, una ay hindi kita papayagan na maghiganti. At sumagot naman agad si Tang Sukgon na ano pa ang punto ng mga bagay na iyon, kung ako naman ay natalo na laban sa iyo. At sinabi naman ni Kang Chian na ikaw ay hindi nakabilang sa miyembro ng Tang Suk army, at sinabi naman ni Tang Sukgon na iyon ang gusto kong mangyari. At nakangiting sinabi ng ating bida na yun lang ay sapat na para sa akin. Sa sinabi ni Kang Chian ay naiinis naman si Taeyang na kung bakit walang restrictions na ibinigay kay Tang Sukgon. Ngunit sinabi naman ni Tang Sukgon na mayroon siyang kondisyon. At sumagot naman ang ating bida na sabihin mo lang kung ano yun. At sinabi na nga ni Tang Sukgon na dapat ay walang isang non-aggression pact sa pagitan ng Tang family at Manju. Bilang tanda nito, ay gagawing bihag ng Merm Alliance ang pinuno ng Manju. At napasabi na lang si Taeyang na sa ganoong kondisyon ang headquarters ay malamang hindi sasalungat. At sinabi naman ni Kang Chian na ito ay hindi na masama sa una mong naging misyon bilang isang opisyal ng Special Forces. At napaisip naman si Taeyang habang tinitingnan niya ang ating bida ay sinasabi niya sa kanyang isip na dahil sa lalaking iyon ang buhay ko ay malapit ng naligay sa ilang beses na kamatayan. At sinabihan na nga niya si Kang Chian na ngunit, ang katotohanan lamang ay hindi natin pwedeng ipakita, na ang babaeng iyon na nagngangalang Wu Yanxi, ay halatang nilapitan niya ang Tang Suk army na may intensyon na magnakaw ng cholesterol poison. At sinabi naman ni Kang Chian na kahit pa ang Master of Poison na ito ay malamang alam niya ang ilang lawak.
Ngunit kung ang katotohanan ay masira ang kanyang mga alaala sa babaeng iyon ay malamang ayaw na niyang malaman ang higit pa doon. Dahil yun na lamang ang alaala na kanyang pinanghahawakan, mula sa babaeng kanyang minamahal na lubos, at makikita natin na naghahanda na ang mga tauhan ni Taeyang upang bumalik sa Merm Alliance Headquarters, habang si Taeyang naman at ang lalaking miyembro ng Tang Clan ay mayroon silang pinag-usapan habang mapapansin natin na parang mayroong gustong hilingin si Taeyang sa lalaki na makikita nating dito sang-ayon. Ngunit wala na itong nagawa at pumayag na lang, at nang matapos ang kanilang pag-uusap ay inutusan na ni Taeyang ang kanyang mga tauhan na umalis na sila upang bumalik sa Merm Alliance. Abangan sa susunod nating kwento ay mayroon na naman magpapakita na isang malakas na master, ang binansigang Sword Demon, at magdudulot ito ng malaking pinsala sa Volcanic Sect.